Have a blessed day mga kabayan! Welcome back po sa aking channel, OFW KSA. Para po sa lahat ng ating mga kabayang OFW na hindi pa nakagawa ng e-travel registration o hindi pa nakapag-register sa e-travel, gumawa po ako ng e-travel registration para po sa inyo. Paano nga ba gumawa o kumuha ng e-travel mga kabayan? Kahit ano pong gamit nyo, laptop man to, o desktop, o cellphone, o iPhone, ay pwede po itong gamitin. Pumunta lang po kayo sa Google at i-type nyo po ang etravel.com.ph. Meron pong bagong update ngayon. Si eTravel, kailangan nyo po ng active email address. Kasi po magsisend ng OTP si eTravel. Yan po ang gagamitin natin para pag-create ng bagong account. At magkakaroon po kayo ng sariling password. Make sure nyo po ang inyong email address, password at eTravel password ay lagi nyo pong tatandaan. Dapat po, hindi nyo ito makakalimutan para hindi na po kayo mag-create pa ng panibagong account. Katapos po natin mag-create ng password, proceed po tayo sa step 1 mga kabayan, personal information. So, meron pong bagong update ngayon si e-travel registration. Kailangan po natin ngayon mag-upload ng ating picture. Dalawa po ang pagpipilian natin mga kabayan. Pipicturean nyo po ang inyong sarili o mag-upload po kayo ng inyong litratos galing po sa inyong gallery. Kung makita nyo mga kabayan, may nakalagay po sa left side na camera or local file. Kung picture po ang inyong upload, siselect nyo po ang local files at automatic po yan pupunta sa inyong gallery at mamimili po kayo ng inyong mga litratong gusto nyong i-upload. Kung pipicturean nyo naman po ang inyong sarili, camera po ang inyong isiselect at pagkatapos nyo pang ma-select ang inyong mga pictures, matapos nyo nang mag-selfie, i-upload nyo na po yan at automatic na po yan mag-upload sa e-travel mga kabayan. Proceed po tayo sa next question mga kabayan. Doon po sa taas may makikita po kayong nakalagay dyan na Philippine passport holder or foreign passport holder mga kabayan. Siyempre po pipiliin po natin ang Philippine passport holder kasi po taga Pilipinas po tayo. Karamihan po sa gumagawa ng e-travel ay mga OFW papauwi ng bansa o pabalik sa bansang pinanggalingan nila mga kababayan. At kung taga Pilipinas po tayo, siyempre po isi-select po natin ang Philippine passport holder mga kababayan. So, next question po is first name. Yung pangalan nyo po at yung surname nyo po ay tatype nyo dyan. Middle name, i-type nyo rin yung kung ano po yung middle name nyo, yung gitna ng inyong pangalan. Tapos po yung last name, yung apelyido nyo po mga kababayan. Yung SurePix po mga kababayan, karamihan po na sumasagot doon yung mga lalaki. Kasi po kung junior ba sila, second junior, o third junior mga kabayan. Sa babae naman, kung wala, optional po yan. Pwede nyo pong lagyan at pwede nyo pong hindi lagyan at laktaban nyo na lang po yan mga kabayan. At ang next question po, yung sex po. Kung ano po ang inyong kasarian, male ba kayo or female? Kung male po kayo, siyempre, isi-select nyo yung male. Kung female po kayo, isi-select nyo yung female mga kabayan. Then, next question is birthday. Yung birth date nyo po mga kabayan, i-type nyo po kung anong taon kayo o anong buwan kayong ipinanganak. So mga kabayan, kailangan po natin ng Pilipinas number dito. Kung wala naman kayong Philippine number mga kababayan, dahil papauwi na kayo, pwede nyo pong gamitin yung Philippine number ng inyong pamilya. Sa kapatid nyo o sa anak nyo o sa mother nyo mga kababayan, pwede nyo pong ilagay dyan. So next question po ay citizenship. Siyempre, lagay nyo po ay Pilipino dahil tayo po ay mga Pilipino mga kababayan. And then, country of birth. Saan po kayo ipinanganak mga kababayan? Tapos po mga kabayan, passport number. Kailangan po natin i-type ang passport number natin dyan mga kabayan. Kaya kung bago kayo gumawa ng e-travel registration mga kabayan, isulat nyo na sa papel ang inyong mga information para hindi na po kayo mahirapan maghanap pa. Madali lang pong gumawa ng e-travel registration. Basta po mga kabayan na isulat nyo na ang lahat na information nyo sa isang papel. Next question po mga kababayan, are you overseas Filipino workers? So iselect po natin is yes mga kababayan. Next question po mga kababayan is OFW qualification. Siyempre mga kababayan, iselect nyo po ang land base. Tapos next po. So proceed po tayo mga kababayan sa step 2 or permanent country residence mga kababayan. So yung address po na hiningi dyan mga kababayan, kung saan po kayo tumutuloy o saan po kayo umuwi sa Pilipinas. So yung country mga kababayan, select nyo po ang Philippines. Tapos po yung state of province, kung ano po ang inyong mga probinsya mga kababayan. Kung Bohol ba kayo, Bisaya, Mindanao o Davao, ako Tarlac ako mga kababayan. Tapos po ang municipality ko po yung San Manuel. Wala pong barangay yung mga address at nakatira kayo sa Maynila, basta na-select nyo lang yung NCR, alam na po ng e-travel yan. So, tapos na po tayo sa step 1, sa personal information. Then, step 2,
do sa permanent country of residence. So proceed na po tayo sa step 3 sa onboarding summary mga kabayan. So ito na po, hingi na po ang inyong details ng mga plane ticket. Doon po sa step 3, meron po nakalagay dyan ng arrival at saka po departure. Kung arrival po kayo, pauwi po kayo ng Pilipinas. Yun po ang ating isa-select. Kung paalis pa naman po kayo ng Pilipinas, siyempre po departure po ang inyong isa-select. Then continue po. Proceed po tayo sa another step mga kabayan. Ito po yung new travel declaration. First question is, purpose of travel. Ano ba ang dahilan kung bakit po kayo uwi ng Pilipinas? Ikaw ba ay magbabakasyon? Ikaw ba ay magpo-for good na? Hindi na babalik. So, kung pauwi na po kayo ng Pilipinas at hindi na kayo babalik, select nyo po is returning residence. Karamihan po ng mga kabayan natin ay returning residence na kanilang sineselect. Next question po is traveler types. So, ang sagot po natin dyan is aircraft passenger. Next question po is country of origin. Marami po mga naguguluhan nating mga kabayan sa country of origin kung ano ba ang dapat isagot dyan. Philippines ba o ano? Yung country of origin po, kung saan po kayo bansang nanggagaling. Next question po is declaration of upon arrival of the Philippines. So, yung address po natin dyan ang ilalagay. Saan po ang address nyo sa Pilipinas? So, dito na po tayo sa flight information mga kabayan. Magbabase po tayo sa inyong mga plane ticket. Marami po nagtatanong na ating mga kabayan kung kailan po sila gagawa ng e-travel registration. Gagawa lang po tayo ng e-travel registration 3 days before o 72 hours mga kababayan. Bago po ang inyong uwi papuntang Pilipinas mga kababayan. Diyan po pa lang tayo gagawa ng e-travel registration. So makikita nyo dyan mga kababayan, may nakalagay po dyan ang date of arrival. So magbase po kayo sa inyong mga plane ticket kung ano po ang araw ng inyong pag-uwi o flight mga kababayan. Check nyo sa ticket ninyo. So ang next question po, name of your airlines. Ano po ang pangalan ng airlines nyo? Philippine Airlines ba? Saudi Airlines? Kuwait Airlines? O Etihad Airlines? Select nyo lang po dyan at lalabas na po dyan at mamimili po kayo kung ano po ang airlines na binili sa inyo ng inyong amo na plane ticket. At doon po sa seat number, optional po yan. Dahil hindi pa naman po natin alam kung ano po ang seat number natin, okay lang yan kahit hindi nyo nasagutan yung seat number na yan mga kabayan. So dito na po tayo sa health declaration. So, hindi na po kailangan ng PCR test dyan o kahit na swab test dyan na pauwi ng Pilipinas. Kung meron ka man vaccine o wala kang vaccine, kakauwi po tayo ng Pilipinas. Hindi na po kailangan magpa-swab test o PCR test kasi wala naman ng COVID, di ba mga kabayan? So, mga kabayan, nasagutan na po natin lahat ng mga step. So, ano ang dapat nakunin natin dito mga kabayan? So, kailangan po natin i-screenshot ang iyong barcode o QR code na isinend sa inyo ng e-travel registration mga kabayan. Para po ito ay ipakita sa airport. Check-in nyo na mga luggage nyo o mga maleta nyo. Hinahanap na po ang e-travel registration na sa counter. Kaya huwag nyo pong kalimutan i-screenshot ang inyong QR code o barcode pagkatapos nyo mag-register sa e-travel registration mga kabayan. So yan po ang bagong update ng e-travel registration. Kailangan po ng active email address dahil po magsisend po sila ng OTP sa inyo sa email address. So yun lang po mga kabayan. Sana po nakatulong po ang konting informasyon ko sa inyo sa paggawa ng e-travel registration. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. At your service, OFW, KSA. To God be the glory.